Nagkwento ka na nakakatakot sa tabi nito, magiging totoo yung kwento mo. Huh? Kahit nagawa-gawa mo lang yung kwento, pag nagkatotoo yun, magiging nakakatakot. Kung sa bagay. Alam mo na. Galingan mo, kwentuhan mo sila hanggang sa matakot. Simulan na natin ang contest kung sino may nakakatakot na kwento. Game na! Magandang lugar to. Hindi pa nagsisimula, natatakot na ako. Haha, hindi ako natatakot. Okay, kung sino ang may pinaka nakakatakot na kwento, siya ang mananalo. Humanda na kayo dahil tatakutin ko kayo. Ako rin kaya. Ako rin. Ayos na. Sige, ako na magsisimula ng kwento. Noong unang panahon sa malayong lugar, merong isang babaeng... Huwag ka naman ganyan magkwento. Sayahan mo ang pagkakwento. Wala namang masayang kwento tungkol sa multo. Kasi... Kung hindi niya iibahin ang boses, boring na yun pakinggan. Noong unang panahon sa malayong lugar, merong isang babaeng nagngangala o Kiko, naglilingkod sa Panginoong may lupa. Hindi niya sinasadyang mabasag ang pamana ng ninuno ng pamilya niya. Ano bang ginawa mo? Kasama sa koleksyon niya ng 10. Pag nabasag ang isa, wala nang halaga ang lahat. Patawarin niyo po ako. Patawad. Hindi kita kayang patawarin. Pinaslang niya si Ukiko at itinapon ang katawan niya sa isang balon. Magmula nung araw na yon, gabi-gabi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, may isang nawawala. Grabe ka, nakakatakot ba talaga? Okay, ako naman. Matagal na kwento na rin to. Noong unang panahon, isang gabing maulan at madilim, may isang lalaking naligaw sa kagubatan at walang mapuntahan upang sumilong. Sa huli, nakakita siya ng kubo, kaya lumapit siya doon upang sumilong. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Napakabait niya at pinayagang manatili sa tahanan niya ang isang estranghero. Ngunit nung gabi ding yun, nagising siya sa tunog na nagmumula sa kabilang kwarto. Naririnig niya ang tunog na metal na hinahasa. At biglang huminto ang tunog. Nakita niya ang anino na papalapit sa kanya. At ang pinto ay dahang-dahang pumukas. Uy, nagsisimula pa lang maging nakakatakot. Pero nakakatakot na. Ay, ang bilis matakot. Ako naman na magkukwento ha. Ang kwento ko, galing pa sa uncle na kaibigan ng kaibigan ko. Totoong kwento ba yan? Isang madilim na gabi. Ang uncle na yon ay lasing na lasing pa uwi galing sa trabaho. Hoy, miss! Ano nangyari? May pinagdadaanan ka ba? Alam ko na. Siguro may sakit ka, ano?
sir? Hingal ka. Kasi doon, merong halimaw. Walang buka. Halimaw na walang muka? Huwag ka nga magpatawa dyan. Totoo nga yun, may nakita ko ron. Nakakatakot. Yung buka. Sir, yung halimaw ba na nakita mo sa kalye? Ay! Ganito ba ang itsura niya? Hindi ba nakakatakot? Parang narinig ko ng kwentong yan eh. Oo nga, hindi nakakatakot. Nakakainis naman, siya lang yung natatakot. O ngayon, si Nobita na ang magkikwento. Hoy, Nobita! Ayoko! Hindi na ako magkikwento sa inyo! Bakit tayo mo magkwento? Dahil masyado nakakatakot ang kwentong alam ko. Hindi nyo makakayanan. Ano ba sinasabi mo? Hindi mo kami kailangan takutin ng ganyan. Nanginginig siya, oh. Kung talaga nakakatakot nga, hindi maganda. Yun ang gusto namin. Oo na, magkikwento na ako. Wow! Ayos yan, ah. Noong unang panahon... yun pa lang, natatakot na ako Hoy, tuloy mo na yung kwento. Kundi bugbog ka. Seryosohin mo naman. Eto na. Isang araw, may isang napakahalagang pinggan ang nabasag. Ha? Teka, parang ganyan din yung kwento ko, ah. May narinig ako nabasag. Hindi ba? Wala nang ibang tao dito sa bahay. Baka daga lang. Huwag mong pansinin. Ituloy mo yung kwento. Hindi, wag na lang. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito. Hindi pwede. Kwento na. Dali, ituloy mo na yung kwento. At pagsapit ng alas 12, biglang humangin sa bahay at namatay ang kandila. May kumihip lang ng hangin dito sa loob ng bahay. Basta ituloy mo na. May nakakatakot na boses na nagbibilang. Isa, dalawa. Ano yun? May narinig ako nagbibilang doon. Paano nangyari yun? Imagination mo lang yun. Wala naman kaming narinig. Dali na. Ano susunod na nangyari? 5, 6, 7, 8, 9. Kahit ilang beses ko pang bilangin ito, 9 na Diyos lang ang barya ko. Tapos nadapa pa ako sa kusina, nakabasag ng plato. Hoy, ano? Dali na. Gusto namin marinig hanggang dulo. Pagkatapos may narinig na tunog ng mga yapak ng paa na nagmumula sa pasilyo. At dahan-dahang bumukas ang pinto. Ay, muntik na ako ron, ah. Akala ko walang tao, may mga bata pala sa loob. Malas, pumasok ako sa bahay na wala akong mananakaw. Ha? Ay... Huli ka. Sabi sa inyo nakakatakot ang ghost lamp. Sige na, ikaw na ang panalo. Kinabahan kaming lahat. Ang saya-saya ko talaga. Buti naman, ikaw ang nanalo sa kanila. Oo, kung alam ko lang, kinuwento ko sana yung tungkol sa walang muka. Nandito pa yung ghost lamp sa harap. Ah! May halimaw na walang mukha! Ako to, ang mama nyo. Anong halimaw na walang mukha?